Hindi matiis ang matinding sakit, halos isuka ni Han Daejeon ang kanyang pananggalang, at ang kanyang tuhod ay sobrang sakit na halos hindi niya ito mayangat. Hindi biro ang mga bali na tadyang. Tutal, si Han Daejeon ay nasa parehong sakit at galit. Isang kampiyon ang natalo ng husto ng isang amateur. Hindi lamang nabali ang kanyang mga tadyang, kundi halos hindi rin matatag ang kanyang binti. Nag-aalab sa galit, inilabas niya ang kanyang buong lakas, tinutok ang ulo ni Chui. Sa kasamaang palad, nang akmang susuntukin na niya si Jiawajia. Tumulog ang kampana at walang nagawa si Han Daejeon kundi umalis sa ring. Bumuntong hininga si Jiawajia, nagsisisi na sadyang inilantad niya ang kanyang sarili sa atake ng kanyang kalaban. Gayunpaman, ang pagganap ni Zhou sa laban na ito ay nakakuha na ng hiyawan ng buong manonood. Isinigaw ng mga manonood sa labas ng ring ang pangalan ni Chui, ang kanilang mga boses ay umalingaw sa buong plaza. Nasaksihan nila ang pagsilang ng isang sumisikat na bituin sa martial arts. Pagkatapos ng laban, ang mga reporter. Sinubukan nilang kapanayamin siya, ngunit tumanggi siya. Tuwang-tuwa na siya ngayon dahil ang kanyang paghihiganti ay isang hakbang na lang. Kinabukasan ng gabi, nakipagkita si Pangulong Jang Yongji kay Jia Yuzhen, umaasang sasali ito sa C Fight Club. Sumang-ayon agad si Jia Yuzhen, ngunit natuklasan niya ang ilang mga problematikong sugnay sa kontrata at humingi ng mga clauses. Gayunpaman, hindi kami nagalit ni Jang Yongji. Hindi niya inaasahan na mas matalino ito kaysa sa karamihan ng mga boksingero. Kaya tinanong niya si Jia Yuzhen kung ano ang kanyang mga napagkasunduang kondisyon. Laking gulat niya, humiling si Jia Yuzhen ng pagsasaayos sa kanyang bahagi ng kita sa pay-per-view mula sa bawat laban na ikinagulat ni Johnny. Ang pay-per-view ay ang on-demand service ng Hesi na nagpapahintulot sa mga user na mag-subscribe sa mga pelikula at palabas sa ng paisa-isa at ito ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng kumpanya. Kahit ang mga kampiyon ay hindi maglalakas loob na humingi ng ganoong kahilingan. Bukod pa rito, humingi rin si Jia Yuzhen ng 70% na bawas. Nang akala namin ni Jiang ay nabaliw na si Jia Yuzhen, nag-alok siya ng isang nakakaakit na kasunduan na nagpilit kay Zhong na pumayag. Pagkalipas ng isang linggo, dumating si Jia Yuzhi sa Resi Boxing Guild. Lihim niyang nalalaman dahil sa nakaraang laban, ang mga veteranong mandirigma ng event, kabilang si Vice President Chui na natalo ni Jia Yuzhi, ay nagtipon-tipon na. Si Jia ang nag-ayos ng pagpupulong na ito kasama si Zhu Er bilang kanyang target. Ang layunin ay pasakop siya sa kanilang otoridad. Ngayon ang unang araw ni Jia Yuzhi sa Resi Boxing Guild, ngunit walang pumansin sa kanya. Nakita niya ito, alam niyang magiging interesante ang araw na ito dahil sa mga nakaraang tryout na knockout niya ang Deputy Director ni Gym, si Tai Yuanxi, at determinado si Kai Yuanxi na maghiganti sa kanya sa simula ng laban. Pinagawa ni Deputy Director Jing ang baguhan ng mga warm-up exercises, kabilang ang 300 side punch, 500 burpees, at maging 1 oras na crawling drills. Isa itong brutal at nakakapagod na sesyon ng pagsasanay. Gayunpaman, ito mismo ang plano ng mga profesional na boksingero ng Ilin. Ang kanilang target ay ang sumisikat na bituin ng mundo ng martial arts, si Akabukika. Tama na ang panahon at nagpa siya sina Vice Director Jim at Master Kai na makialam. Nagmungkahi si Quincy ng laban sa pagitan ng mga bago at veterano. Lumapit ang isang bagong miyembro upang ipahayag na nalinis na ang lahat ng guwantes at idineklara ni Kai Yuanxi na bukas na ang laban. Ang mga profesional na boksingero ng event ay nangangati na sa isang laban, sabik na sumubok dahil kay Kyoji. Matagal na nilang gustong turuan ng leksyon si Jae-yuji upang maunawaan niya ang mga patakaran. Agad na tinawag ni Kyoji si Jae-yuji na mauna. Sa unang round, nakakagulat na ang kanyang kalaban ay si Xianghe na nasa ika-38 pwesto sa middleweight division. Ito ay batay sa isang nakaraang pagpupulong kung saan napagpasyahan nilang ipagawa kay Jae-yuji ang malawakang warm-up exercises bago ang opisyal na laban upang mapanatili ang kanyang enerhiya, upang matalo ng mas malalakas na boksingero sa UFC si Xianghe ka. Gayunpaman, kahit gaano pa man atakehin ni Shanghai si Chai Wu, matagumpay silang nakaiwas. Sinamantala pa niya ang pagkakataon para mag-headbutt. Sinamantala niya ang bukana na nagpakita ng kanyang nasugatang kaliwang braso at habang nasasaktan si Shanghai, inilabas niya ang kanyang buong lakas. Pagkatapos, hinila niya si Shanghai pababa sa lupa. Naglunsad siya ng sunod-sunod na mga pag-atake, isang serye ng mga fluctuation moves na nag-iwan kay Shanghai na nalilito. Nang akmang hahawakan na ni Shanghai ang ulo ni Chai Wu, hindi lamang nakaiwas si Che Wuzhen, kundi gumamit din ng ground submission na nag-iwan kay Shanghai sa matinding sakit at agad na sumuko. Wala sa mga boksingero sa audience ang umasa ng pagkatalo, ngunit hindi nagulat si Kayo. Ang estratehiya niya ay gumamit ng round-robin format, kaya ipinadala niya si Jiang Shan, na nasa ika-30 pwesto sa middleweight division. Mayabang siyang umakyat sa entablado at nanunumpa kay Zhou Wujia. Sa tuwing makikita mo siya, kailangan mo siyang tawaging daddy. Sa kabaligtaran, nanatiling kalmado si Zhou Wujia mula sa simula ng laban. Sinamantala ang paghahanda ni Zhou Wujia sa pag-atake, sumugod si Jiang Xiaoshen at biglang pinilipit ang kanyang katawan, nagpakawala ng isang umiikot na siko na naiwasan ni Zhou Wujia. Pagkatapos, sinamantala ang pagkakataon, hinawakan niya ang leg ni Jiang Xiaoshen, balak gumamit ng isang malas na single neck chokehold. Naunawaan ni Jiang Suruyan ang kanyang mga intensyon at akmang susuntukin na sana ito nang harangin ito ni Chai Wu gamit ang kabilang kamay niya. Laking gulat ni Jiang Suyan nang biglang nagpalit ng taktika si Chai Wu at ibinagsak si Jiang Sujayang sa lupa. Ngunit natupad ni Jiang Sujayang ang inaasahan, inayos ang kanyang sentro ng grabidad at matagumpay na hinarang ang atake. Akmang ibubuwal na sana siya ni Chai Wu.
Gayunpaman, siya lamang. Pangunahing inatake ni Chai Wu ang dibdib ni Jiang Suruyen na natulak siya sa isang sulok at pagkatapos ay nagbigay ng isang masamang suntok sa leg. Napagtanto ni Jiang Suyan na ang mabilis na paggalaw ni Chai Wu ay nagpababa sa kanyang bantay. Gayunpaman, nakakita pa rin si Jiang Suyan ng pagkakataong sumuntok, ngunit umiwas siya sa gilid na natisod ang kanang binti ni Zhu Jiali. Bago pa man makapag-react si Jiang Sujayang, nagsagawa si Chai Wu ng isang lumilipad na armbar na ikinandado ang kanyang ulo. Gaano man siya kahirap, wala itong saysay dahil agad na lumipat si Chai Wu sa isang Brazilian Jiu-Jitsu shoulder lock. Nang malapit nang kumawala si Yang Shaoxin, biglang binitawan ni Chai Wu ang kanyang mga binti na nagbigay daan kay Jiang Shaoxin na makatayo ng madali na parang ilog. Naguluhan si Gao Shen kung bakit kusang loob siyang pinakawalan ni Che Yuzhen. Agad siyang gumanti dahil lumipat si Chai Wu sa Jiu-Jitsu triangle choke na ikinandado ng mahigpit si Jiang Shaoxin at nagpahirap sa kanya na huminga. Mayabang na ipinahayag ni Che Yuzhen na palalayain niya ito kung tatawagin niya itong tatay. Sa sandaling iyon, parang hinihingal si Jiang Shaoxin na parang nakita niya ang kanyang matagal ng yumaong lolo na kumakaway sa kanya. Kaya agad niya itong tinawag na lolo, isang eksena na nag-iwan sa lahat ng naroroon na natulala. Wow, talagang itinaas niya ang seniority ni Zhu Zhu. Sa sandaling ito, natural na pinakawalan ni Che Yuzhen si John Shaoxin. Tiningnan ang mga veterano na miyembro ng koponan sa ibaba ng entablado at mayabang na sinabi, "Sa iyong antas, anong karapatan mo na turuan ako?" Ang mga veteranong miyembro ng koponan sa ibaba ng entablado, bagamat ayaw pumatol, ay nanatiling tahimik. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Iminungkahi ni Che Yuzhen na ang sinumang hindi sumasang-ayon ay dapat lumapit at makipaglaban sa kanya. Ang mga veterano sa madla ay napuno ng diskusyon. Maging si Hyundai In, ang dating may-ari ng event at pambansang kampiyon ng middleweight, ay hindi naging ganoon kaarogante pagkatapos ng kanyang siyam na magkakasunod na tagumpay laban sa mga veterano. Gayunpaman, ang pinakanabigla ay si Kyoichi, na natuklasan na si Zhu Jia ay lalong lumakas sa loob lamang ng isang linggo. Nawala sa pag-iisip si Kayunki nang may marinig na boses ng isang lalaki mula sa likuran niya. Si Fei Nancy Anyon, ika-negatibo 33 sa ranggo sa Resin Middleweight Division. Gusto niyang hamunin si Shahuji at umaasang makakalaban din siya ni Chui Uga. Alam niya ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Bukod sa may-ari ng event, si Modern Kyoichi, walang makakapantay sa kanyang husay sa boxing, kaya sinubukan siyang pigilan nito, ngunit tumanggi siya. Buong kumpiyansa, agad niyang hinamon si Jawaga. Siyempre, hindi tumutol si Jay Wood, ngunit bago ang laban, siya, sa ngalan ni Nexian, ay mapayapang sinabi kay Jay Wood na hindi pa siya natatalo sa yelin na ito. Nang marinig ito si Jay Woody, sa sandaling opisyal na nagsimula ang laban, agad na naging Diyos ng digmaan si Jay Woody na may baluktot ng ngiti, at natapos ang laban ng talunin ni Jay Woody ang kanyang kumpiyansang kalaban sa isang suntok lamang. Ang laban ay tumagal lamang ng 3 segundo. Isang perpektong laban. Malas ang mga numero para sa lahat ng lalaki, maging sa boxing ring o sa bahay. Gayunpaman, inaasahan na ni Kayla at ng kanyang partner ang resulta dahil ang espesyalidad ni Jay Woody ay ang pagbibilang ng mga suntok. Sa pagtingin kay Zhu Zhu sa ring, itinuro ni Kayla at ng kanyang partner ang veteranong si Su Jing at inutusan itong manalo anuman ang mangyari. Sumang-ayon si Su Jing, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling pumasok si Jay Woody sa ring, isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa tiyan ni Su Jing. Napagtanto ni Su Jing na si Zhu Zhu ay sadyang malakas at nagpa siyang manalo sa laban anuman ang mangyari. Bumilis siya patungo sa kanyang kalaban. Nang papalapit si Jay Woodman, nagpakawala siya ng isang pahilis na sipa na nakatutok sa tuhod ni Su Jin. Gayunpaman, ang mahalaga, agad siyang tumigil sa paggalaw. Hindi niya inaasahan ang ganitong kalupit na pag-atake, ang suntok sa tuhod ay magdudulot ng napakasamang kahihinatnan. Ngunit hindi ito ang katapusan. Nagsisimula pa lang ang pag-atake ni Su Jinx. Sa sandaling huminto si Akuma, sumugod siya pasulong, nagbigay ng isang mababang sipa. Ang matinding sakit ay agad na nagparalisa sa katawan ni Jay Woodman. Sinamantala ni Su Jinx ang pagkakataon, nagbigay ng isa pang sipa na sinundan ng isang suntok sa mata ni Jay Woodman. Mabuti na lang at nakaiwas si Che Uga sa huling sandali. Sa kasamaang palad, hinawakan ni Su Jinx ang balikat ni Che Uga, inihampas ang ulo sa ilong nito, at itinumba ito sa lupa sa matinding sakit. Pero, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Tumalon si Su Jing, pinadyakan ang paa niya diretsyo kay Jawaga. Gayunpaman, mabilis na gumanti si Jawaga, iniwasan ang nakamamatay na suntok. Hindi inaasahan ni Su Jing na magiging ganito kabilis si Chiwood. Hinawakan ni Jay si Su Jing, itinulak sa isang sulok, agad na hinarangan ang atake nito at tinamaan ng tuhod. Pagkatapos, sinamantala ang panandaliang paninigas ni Su Jing dahil sa sakit, binuhat niya ito at malakas na inihagis sa lupa. Ang suntok na ito ay nagbigay kay Su Jing ng concussion, kahit ang kanyang mga bihasang kasamahan sa koponan ay hindi nakayanan ang matinding sakit. Hinawakan ni Jay ang kwelyo ni Chiwood, inakusahan ito ng paggamit ng isang malakas na technique sa pag-takedown habang nagsasanay sa pagitan ng mga veterano at bagong manlalaro. Kasuklam-suklam ito. Gayunpaman, hindi siya binigo ni Jay Wujia. Hinawakan niya ang braso ni Chiwood at sinabi sa lahat ng naroroon, Su Jing, maghintay ka lang. Isang suntok sa tuhod ang tumama sa mata ni Su Jing. Hindi ba't ang pasa sa ilong niya ay para siyang pilayin? Kung gusto niya siyang pilayin, humanda kang mapunta sa ospital. Sa sandaling ito, galit na galit si Jay Woody. Kung hindi magkasundo ang lahat, sumama ka sa amin pero humanda kang maging may kapansanan habang buhay. Bigla, nawalan ng masabi ang lahat sa takot sa presensya ni Q Jeziora.
Pagkatapos, sinabi ni Jay Woody sa lahat na alam niya ang kanilang layunin, kaya direktang ipinatawag ni Shahuji ang deputy director na si Jinyi, at sinabing hindi na kailangang palawigin pa ang mga bagay-bagay. Ngayon, magkakaroon ng patas na tunggalian ang dalawang panig sa martial arts event, isang labanan na magpapasya kung mananalo o matatalo, kung buhay o kamatayan. Tinanong niya si Jinyi kung nangahas ba siyang hamunin agad ang lahat ng nasa silid. Lubos siyang naantig at sumugod kay Kavachi upang harapin ang hamon ni Chiwood. Ano ang dapat piliin ni Jinyi? Lumaban o magtago? Ngunit sa hindi inaasahan, tumanggi si Jinyi. Ikinatwiran niya na si Shahuji ang pinakamahalagang bagong dating ng amo, at kung aksidente niya itong mapilayan, mahihiya siyang magpaliwanag sa amo. Sa totoo lang, napagtanto niyang mas lumakas na si Woo Jae-ji, at maaaring hindi siya ang kapantay nito. Sinabi pa niya sa mga bagong dating sa event na medyo mahirap para sa kanya, bilang assistant manager, na hamunin ang isang bagong dating. Siyempre, hindi siya tinangkang tanungin ng mga bagong dating. Kasabay ng pag-anunsyo ni Jinyi ng pagtatapos ng sesyon ng pagpapakilala sa bagong dating at pagsisimula ng pagsasanay ng lahat, natagpuan niya si Yabu na nakatayo sa gilid. Malamig na nakatingin sa kanya si Yabu at kinukutya siya gamit ang salitang basura.